Hello and welcome sa akin channel, S Reliance. And in today's video, I will discuss yung iba't ibang uri ng co-witness, from absolute co-witness, lower one-third co-witness, and isaman ko na rin yung iba't ibang height ng riser or mount, tulad ng Geissele and Scalar Works na merong taas na 1.93 inches, at ang very famous na Unity riser na ang taas ng riser niya ay 2.26 inches, na kaya siya 2.26 para siya dun sa kanyang product line na FTC, mount siya ng magnifier. So simulan muna natin ito sa absolute co-witness. So yung absolute co-witness, kung makikita nyo dito sa screen, ayan, yung window nung RDO, red dot optic, pati yung backup iron sight nasa gitna. So yan yung unang lumabas na ng mga battle rifle or assault rifle setup, na kung saan kapag nasira yung red dot optic, magagamit mo pa rin yung backup iron sight. So ang naging problema dyan, nalilito yung mga gumagamit yan, yung mga shooter, between do sa red dot sight or red dot optic at dun sa backup iron sight. So anong ibig sabihin nun? So kung titignan nyo yan, napaka busy nung window. So nalilito sila kung dapat ba na between na i-align mo ba yung red dot dun sa tawag dito sa backup iron sight. So mahirap sa kanilang tawag dito i-sync or pagtapatin. So mas madali yung sa kanila yung susunod nating tatalakayin, which is yung lower one-third co-witness. So by the way, yung absolute co-witness nga pala ay gumagamit ng 1.54 inches na mount or riser. Tapos ito namang lower one-third co-witness ay gumagamit ng 1.73 inches. Ayan, kung titignan nyo sa window, ayan, nasa gitna pa rin yung red dot sight, at the same time nasa baba niya yung backup iron sight. So kung makikita mo, hindi busy yung loob ng red dot iron sight or ng red dot optic. So mahihiwalay mo, kitang-kita naman na yung red dot optic, yung red dot niya sa gitna, hindi niya na-interfere yung backup iron sight. So kapag ka nasira yung red dot optic for some reason, nawala ng baterya, pwede pa niyang gamitin yung backup iron sight. So it's the same din ng the same logic din with absolute co-witness. Ang pinagkaiba lang, yan ay hindi nag-i-interfere o hindi masyadong busy para sa mga shooter. So yon, ulitin ko, ang height ng absolute co-witness ay 1.4 inches sa mount, kasi baka may mga kababayan tayo na magtingin or mag tawag dito mag DIY na magdagdag na lang ng riser. So just to make it sure na 1.73 inches yung height nung riser nyo or nung mount na gagamitin nyo para maging lower one-third. Samantalang itong absolute co-witness naman ay gumagamit ng 1.54 inches. Kadalasan naman yan kasama na yan sa kapag bumili ka ng red dot sight. Actually yung Sigromyo 5, absolute co-witness siya, tapos may nabibiling riser pero hindi siya tugma sa 1.73. Kasi sinubukan ko na siya noon, siguro mga I'm talking about like 7 years ago, sinubukan ko siya. Kasi gusto ko talaga magkaroon ng lower one-third co-witness na nung mga panahon na yon, yung mga higher end na optic pa, na red dot optic yung meron nun, like Aimpoint Pro, ayan, tsaka yung tawag dito, Aimpoint T2, yan yung mga high end. Tsaka yung EOTech na EXPS, yung may QD. Yon. So dumako naman ngayon tayo dun sa
1.93 inches na mount or riser na kadalasan ginagamit ng Scalar Works at ng Geissele. Ayan. So, itong lip, ayan, 1.93. So, hindi mo na kailangan itilt yung ulo mo. Ang meron nga akong tawag dito, video na nagawa na kinorek ako ni Tio, nung instructor namin. Hindi nga pala sa NVG kung bakit ito na imbento. So, sa gas mask. Kasi kung naka-gas mask ka, hindi mo masisilip yung optic. So, yun ang reason nito. So, itong 1.93, enough na siya para doon. Pero may lumabas pa na mas mataas dyan. Which is yung very famous ngayon na Unity riser. So, yung Unity riser ay gumagamit ng 2.26. So, hindi ko na ilalagay dito yung fast riser. 2.26, kaya mataas yun dahil proprietary yung height niya para pagkapag bumili ka nitong Fast FTC Omni, ito kasi yung uri ng mount ng magnifier na hindi mo kailangang iswivel sa gilid. So, ibababa mo lang siya. Bababa siya doon. So, mas maganda to, but at the same time, mas pricey. So, ayan. Katulad nito sa picture, kung titingnan nyo, it's very common sa mga magnifier na isiniswivel mo siya sa gilid. Pero to, ibinababa mo. So, mas maganda ang nito, ang design, but at the same time, mahal. Preference nyo yan sa budget. At isa pa, kung pwede, isuportahan natin yung ganitong brand. Although alam nating mahal, pagdating sa mount, katulad nung ginawa kong video, meron niyang amplitude gravity. So, yung mga peki niyan or yung mga imitation, hindi pumasa doon. So, kapag bumili ka ng mga peke or imitation na ganyan, yung looks, yes, makukuha mo. Pero yung material, hindi, iba. At yung screw na ginamit, yung tornilyo, iba. At hindi siya tested katulad niyan. So, bakit ko ini-encourage kayo na bumili ng original? So, para magpatuloy yung mga company na katulad nito na ginagamitan kasi nila ng research and development para makapag-provide ng magandang product na kanilang mako-contribute sa community, sa gun community. Right? So, kung hindi nyo afford yung ganito, ang masasabi ko is like, mag-stay na lang kayo dun kung ano yung normal na optic, na mount ng optic nyo. Kung naka Sig Romeo 5 kayo, so, ganoon na lang ang gawin nyo. But, kayo pa rin naman na magde-decide. Ako, ina-advocate ko lang kayo na supportahan natin yung mga ganito kasi sa gun community naman, kailangan supportahan natin kung ano yung mga legit, di ba? So, kung kayo, may company rin kayo, ayaw nyo rin nung ini-imitate yung product nyo. So, ganun lang yun kasimple. But at the same time, magkakaiba tayo ng estado sa buhay, ng budget, na disposable income na pwede mong ilagak sa mga ganyan. But, ayun. So, yun lang ang gusto kong i-share sa ngayon. Katulad ng sinabi ko, para dun sa mga kababayan natin na nagwo-worry or nag-hesitate na gumamit pa rin ng red dot optic, ang masasabi ko naman about dyan ay kung ang red dot optic ay nasa market na, masyado na siyang matagal yung nagkaroon na ng evolution. So maganda na rin yung like Holosun, maganda na yung performance niya. May Aimpoint, may EOTech, may Vortex, may Buris. Ayan. Ayun. So kung skeptical kayo gumamit,
pwede kayong mag-lower 1/3. Ina-advocate ko kayo na subukan, magsimula muna kayo dun sa mga entry level and subukan nyo muna yung lower 1/3 co-witness kasi napakaganda niya. At una ko tong napanood sa mga itong nalaman ko tong lower 1/3 sa mga law enforcement dito sa US. At sa military naman, ginagamit rin nila yung lower 1/3. Pero dahil yung mga nasa special operation dito, gumagamit sila ng gas mask, lumipat na sila sa 2.26 ng Unity Riser. So, yun lang guys. Sana nakatulong itong video na to para dun sa mga nag-hesitate na gumamit ng or bumili or magkabit ng red dot sight or red dot optic sa kanilang rifle. So, ito yung video na baka makatulong sa inyo. Gusto kong i-share na tawag dito, parang makapagbigay sa inyo ng idea na hindi kayo dapat na mag-worry kasi just in case, katulad ng lower 1/3, just in case na masira yung red dot, magagamit mo pa rin. Dito sa absolute co-witness, kung gusto niya rin to, pwede rin to. Pero tulad ng sinabi ko, yung window niya masyadong busy. Ayan guys. So mayroon pa lang akong i-recommenda na model and product na hindi ko alam kung mura, pero may mga kaibigan ako dyan sa Pilipinas, ako kakilala na bumili na ng product, yung ARO ng Holosun. So bagong labas lang siya last year. I think hindi naman siya ganun kamahalan. Yun, i-check nyo na lang yan sa mga gun store dyan sa Pilipinas. And ayun, sana nagustuhan nyo guys. Ayan. See you on my next video. Peace.